ngayon, dito na naman tayo maghasik ng laghim sa hinaguan. Kasi si Brenda at saka si Jigjag, si Bakang at saka si Britney ay nasa Davao ngayon. At yung Davao ngayon ay nagkalindol ngayon doon, 7.6 ang lakas talaga, no? So maraming mga naapektuhan doon, lalong-lalo na yung mga kababayan natin, mga Bisaya at taga Davaoenyo. So ngayon, dito tayo maki-update tayo ngayon sa sa function hall at sa hindi lang sa function hall, kumbaga lahat na dito sa hinaguan. Kaya tara na! So ayan na guys, so okay na rin siya, may flooring na tayo. So ito yung titignan natin yung flooring nila. Ito pala yung guys, no? So finally, okay na siya. Finally okay na rin siya, may ilaw na. At kompleto na rin yung flooring natin. So ayan ha, kompleto na po yung ating bodega. Bodega at saka yung bodega doon sa pinakadulo. At ito naman ang dressing room. At tinakpan po nila ng hardwood flex yung pinakagilid para hindi pangit tingnan. So good luck na lang, Brenda, sa iyong bagong business na function hall, diba? At hindi lang po yan guys, hindi pa talaga tapos yung ano pa yan daw, ita-tiles pa daw yan dito. Lahat ng area dito ay ita-tiles pa yan ni Brenda. Sabi ni Mama Sita, para daw malinis at maganda tingnan. At para social din tingnan, ita-tiles daw niya ng puti. Puti ang tiles dito. Naka-double wall din siya ng hardwood flex lahat. O, diba? Ang ganda. Sa labas naman, ito yung likod ng labas ni Brenda. So, ito naman sa labas, sa likod, ay medyo maano lang din talaga dito. Madumi-dumi tingnan. Kasi katatapos lang kasi ng paggawa dito sa dressing room. Kaya medyo siya madumi siya tingnan, magulo sa likod. Pero malinis din lang din yan nila. Baka by next day malinis na din. Kasi last trabaho nila ay bukas. Pahinga naman din. Oo. Ayan na guys. Ito yung sa likod ha. Mag-video muna ako sa likod. Ito yung likod. Ayan yung likod oh. Ito yung likod ng function hall ni Brenda. Sobrang laki talaga ng kanyang function hall. 3,000 or 4,000 persons ang magkasya dito. Oo, ha? Sa mga gustong mag-rent dito, mag-rent na kayo. Ano to? Sa wall pala to. Ito yung gagamitin nila sa wall. Sa at pinturahan na rin yung ating mga railings, diba? So pininturahan ulit para maganda daw. Doon naman ay nagbising-busy pa sila. Guys, dito tayo ngayon guys sa CR. Sa CR, hindi pala sa office na nilagyan ng CCTV, ay nilagyan na rin siya ng bakal na pinto. Ito yung office ni Madam. Dito makikita yung mga ano niya. So ito, ilalagay siya ng bakal. So ito pala yung office ni Madam. Dapat si Argel, di ba? Si Argel dapat dito pag ano sa ganito. Pero wala naman si Argel. At ito namang tindahan. Sinira na po yung CR. Yan ang sunod.
guys, sidap. Sige, ilip palit anak kaning bakal gyapon. Ya. So papalitan din naman ng ng pintuan yung CR pero bakal na po ang ipapalit. Alam niyo kasi dati guys, yan po ay tangkal po yan dati dyan. Tapos ngayon ginawang ano na siya, office at CR. Pati yung bakal tatanggalin na rin siya. Takot naman ito guys. Wala na kalawang na kasi dyan. Guys, ilalagay na po yun. Yan po yung unahin. Tsaka yun doon ay late na po siya. Yung sa office. Buildingin na po nila yan. Sinimulan na po nila guys dito. Yan na guys, ilalagay na po yung pintuan na bago. Kasi gamit anak ka ng sina ano? Ano tawag anak gani kuan? Gani nga sin? Sin. Kuan, silong ah? Pangsiling mo siya kan? Parsilin? Pangsiling mo. Pangsiling. Ang ginamit nito ay pangsiling na yero. Kasi tumutunog kasi yan. So ilagay na po siya. Ilagay na siya guys. Hi guys! So dito tayo ngayon kasi mag-overtime yung mga trabahante natin ngayon para matapos yung trabaho dito sa likod ng ating function hall kasi di ba may dressing room na ilalagay doon at may bodega. So tingnan natin kasi ang pagkakaalam ko ay tapos na. So di ba may gate na? Ito yung gate. Ang ganda ng gate nila kasi gano'n lang siya o itulak lang yung gate. Ito yung loob. Ito pa yung loob. Ang nilagay pala dito ay akala ko isang tiles, hindi pala siya isang tiles. Sabi naman pasita kanina, tapan na daw ng semento para makinis daw tingnan. At ito na yun ay double wall. So hard effect ang nilagay.
So ito talaga guys, finally sa okay na talaga. Bukas daw, kasi nagsahod na sila eh. Diba, nagsahod na kanila, di ba? Oh. Nagbibigay na pa sa Mama Sita ng sweldo nila, which is Friday pa ngayon, bukas dapat magbibigay si Mama Sita. Pero, ito lang kasi tatapan lang daw ito. So ito na po yung kulang, bukas ay tatapusin tatapan. At ito naman yung bodega. Ah, ito pa yung bodega. Oh. Parang hindi ko alam kung lalagyan pa yan ang bodega ng Hardiflex or hindi na. Kasi parang hindi na siya lalagyan kasi ubos naman talaga na. At wala naman trabaho. Ito yung bodega. Wala pang ilaw. Siguro hindi na ito lalagyan ng ilaw ni Madam. Pero ito talaga yung bodega ni Madam. So wala na talagang dito ay wala nang double wall. Ganito na talaga yung bodega. Open na. Diba? So, ang mga gamit na purpose ng butika, yung mga gamit doon sa gagamitin sa like kasal, yung mga bantil nila, ng mga tela, dito po ilalagay ang ating mga tela na gagamitin sa mesa o sa upuan. Dito po ilalagay yon. So, abangan ninyo. Dito naman yung mga mag-make up yung mga may kasal, may debut, may birthday, at dito din sa magbibihes kasi ito ay dressing room. Ang lawak ng dressing room natin. So, abangan na natin mga mamshi ha. So, ito ay walang ilaw talaga ito dito. Dito lalagyan ni mga kita ng ilaw kasi ganito lang talaga yung area. Kita mo. Gandaan. Ganito talaga yung area guys. Sige na go. Ganyan na pala yung area niya. Wala na pong ilaw yan ha. Iwan ko kung lalagyan pa ito ni Brenda ng palamuti. Hindi ko alam kung anong plano ni Brenda dito. Kung may palamuti pa ba o wala na. So ngayon lalabas na tayo guys. At ngayon, ang pagkakaalam ko ay ito namang area dito ay lalagyan ni Brenda ng mga lagyan siyang waiting shed. Kasi sa labas kasi dyan, kasi may plano si Brenda dito, lalagyan siya ng waiting shed dito kasi magagamit pa daw itong area dito, kaya abang-abangan na lang natin. Hanggang doon yan guys, kasi para yung mga bisita na maboboring doon, pupunta sa dito kasi lalagyan niya ni Brenda ng kural. Ayan. Lalagyan ni Brenda ng kural. So lahat dito ay maraming purpose. Lahat ng area dito ay maraming purpose talaga. Lalong-lalo na sa function hall, sa pool, maraming talagang purpose si Brenda. Abang-abang na lang tayo sa kanyang next project, o diba? So, hanggang dito na lang tayo mga mamshi. Sana maging okay po yung mga natamaan ng lindol sa Davao. Kasi nakakatakot talaga yung traumatized, yung mga nangyayari doon sa kanila. Kasi after Cebu, may ano na naman, may lindol na naman sa Davao. So, at saka dito din naman, pero mas na ano yung Davao, mas naapektuhan kasi dito sa Mindanao, dito sa Cagayan de Oro. So thank you so much and God bless na lang sa inyo guys. And kami kasi ang natitira dito ako matutulog ngayon kasi matitira dito is si J. Ford, si Amanda, si Ma'am CG at si Marian. 4 lang po sila andito sa hinaguan. So kami na po makikita ang mamahiya dito sa Lamesa kasi sa Labenda, nandun na sa La Mama Mary sa Davao. So good luck na lang sa kanila guys. Sana okay yung pagpunta nila sa Davao, sana okay yung pag-uwi din nila. Hindi ko alam kung kailan sila uuwi. So, good luck guys. Bye! Overtime po tayo. Hi guys! Hello! So si J. Ford po ay nag-prepare po ng ating ulam. Nag-prepare ng ulam kasi ito yung ulam namin ngayon guys. Odong. Ibili lang doon na din na. Doon sila. So odong at syempre kami lang po dito. Si J. Ford, si Marian. At ito yung longganisa na ay! Ayun yung longganisa guys. Ayun yung so longganisa tayo at odong na may sardinas. So, Beshi, kumusta ka na pala, Beshi? Ay, hindi ka okay. Bakit hindi ka okay? Ang pagkakaalam ko, sa isang araw mo daw ay kumikita ka daw ng $20 every day. No, How true? 50. Ay, 50 ba? so kumikita ng 6 digit
every month. Ano wow? Kaya thank you so much sa lahat na nababasa. Kasi umaangat yung views ko. Kaya nga eh. Walang basher. Walang views. Walang views. Oo. Kaya mahal na mahal ko silang lahat. Kaya nga eh. So ngayon, magdi-dinner na kami guys ha. So kami lang muna magdi-dinner kasi wala pa yung iba. Oo. Parang pag si madam. So ngayon, alam nyo kasi guys, yung nang babash kay Yayahan na ha. Yung nang babash kay Yayahan na, deserve naman ni Yayahan na bigyan ng pangalawang chance. Pero, sa akin lang. Pero kasi hindi naman ako naabuso ni Yayahan na. Yung iba kasi naabuso kay ni Yaya. Kaya, dapat intindihin natin sila kung ano yung, di ba?